What's up mga kegang? Itong i-unbox natin ngayon ay isa sa pinakamagandang fitness tracker na makukuha natin ngayon pagdating sa quality at affordability. Kilalang kilala nyo to kasi galing to sa isang top tech company, well-established na brand. Ito ang Xiaomi Smart Band 8 Pro. Ito yung smart band na mayroong built-in GPS. Usually, yung mga built-in GPS kasi nakikita lang natin sa mga smartwatch. Pero dito, nilagay mismo ng Xiaomi sa smart band nila. Actually, yung mga ibang features na makikita natin sa smartphone, nilagay din nila dito. Pwede ka nga mag-reply sa calls gamit yung quick replies eh. Kaya lahat ng yan, makikita nyo mamaya. So, ito yung packaging niya mga kaigang. Napaka-simple lang, napaka-minimal. Kasi may pagka-Apple yung aesthetic ng Xiaomi. Okay, unbox na natin to kasi excited na rin ako eh. Yun! Okay, nandito na yung magnetic charging cable tsaka yung Xiaomi Smart Band 8 Pro. Mamaya, tingnan natin yan. Check po natin yung laman pa ng box. Ito yung strap niya. Black. Oh, nice. Tapos, ano pa yung makikita natin sa box? Ito yung manual niya. Tanggalin na natin sa plastic tong Smart Band 8 Pro. Tapos kabit natin tong strap, no? Napaka-premium ng build quality nito, oh. Pagdating sa smart band, masasabi ko na step up talaga tong Pro variant to sa regular Xiaomi Smart Band 8 kasi mas malaki din yung screen nito, mas premium din yung feel tsaka look. Kita nyo naman, oh. Ganda nito. Bali yung screen nito is Gorilla Glass 3. Tapos yung frame niya alloy, napaka-solid. Kita nyo naman, oh. Bali yung plastic lang dito, itong back niya. Tapos quick release rin tong strap. Press nyo lang tong button na to, yan. Yun, madali lang palitan, no? Tapos dito sa likod yan, makikita nyo yung sensors, tsaka yung charging pin niya. Tsaka kung mapapansin nyo mga kaigang, buttonless siya, yan, no? Walang button dito sa sides. Pero meron siyang microphone dito. Yan. Itong mic kasi ginagamit to for voice assistant tsaka para makontrol nyo rin yung mga smart home gadgets nyo. Kaso yun nga lang, available lang yung voice assistant sa China. Pero sana magkaroon update dito para magamit din natin yung voice assistant. Since wala tong button, may on lang natin to pag sinaksak natin yung magnetic charging cable niya. Tapos doon tayo mag-i-scan ng QR code para ma-pair natin sa phone natin. Okay, kunin natin yung power bank natin tsaka yung magnetic charging cable. Ayun, nag-vibrate, tsaka automatically nag-on na siya. Okay, nakalagay, download Mi Fitness on your phone to connect your band. Swipe to scan, QR code, yan. I-scan nyo lang to para ma-download nyo yung Mi Fitness app. Na-download naman na natin itong fitness app, kaya i-add lang natin itong Xiaomi Smart Band 8 Pro. Dito tayo sa Mi Fitness app, make sure naka-on yung Bluetooth at location nyo. Tapos punta kayo dito sa device, yan. Device at device. Ayun, nakikita na yung Smart Band 8 Pro natin. Okay, tap lang natin yan. Yan, connecting. Ayun, confirm on your phone. Okay, allow access to contacts and logs. Pair. So yun, napakabilis lang i-set up. Naka-pair na kagad dito sa phone natin. Andito na yung Smart Band 8 Pro. Yan, kita nyo naman yung attention to details ng Xiaomi. Oh. Pero mamaya na natin i-check tong app. So naka-AMOLED ito. 60Hz at 600 nits yung brightness. Okay, palitan natin ng watch face mga kaigang para makita pa natin yung iba. Hold lang natin yung screen. Yun, may mararamdaman kang vibration. Check pa natin yung iba. Okay, nice. Ganda talaga ng AMOLED, oh. Ganda ng black. Yun, nice. Uy, magalaw siya, oh. Okay, kasi may gyroscope tong Smart Band 8 Pro. Okay, tapos ito, napaka-elegant ng datingan. Pero kung bitin kayo sa watch face ito, pwede kayo mag-download dun sa Mi Fit app. Mamaya papakita natin yan. Pag nag-swipe left ka, makikita natin yung mga widgets dyan. Highly customizable to. Pwede nyo baguhin yung order, pwede nyo baguhin yung design. Tapos infinity scroll na rin to. Yan, oh, umuulit lang siya. Tapos, pag nag-swipe down ka, makikita natin dito yung app notifications. Pag nag-swipe up ka, makikita natin yung main menu. Pero mamaya, check natin yan. Tapos pag nag-swipe right tayo, makikita natin dito yung quick menu. Tapos dito sa quick menu, para sa smartphone din natin, no? Nandito yung do not disturb, alarm, raise to wake. Kasi pag inangat nyo to, kusang nag-on yung screen niya. Tapos yung flashlight yan.
Magwa-white yung screen niya para maliwanag. Tapos yan, find phone, settings, battery saver. Yan, para sa phone din natin di ba? May battery saver. Tapos yan, wait for 5 minutes. Kung gusto mo naka-on na yung screen niya for 5 minutes. Tsaka napansin ko mga kaigan, napaka-smooth ang interface niya. Para kang may maliit na smartphone. Tsaka pag binubuksan mo yung app, may animation din siya. Ayan para sa smartphone, tinan nyo. Yun nakikita nyo ba? Parang sa smartphone, pag binuksan nyo yung mga app, nice. Yung screen niya 60Hz pero parang kang naka 120Hz dito kasi ang liit ng screen niya. Look at that. Kita nyo naman Okay, compare natin yung screen dito sa Huawei Band 8 ko mga kaigan. Tinan nyo dito pa lang kitang-kita na Dito nyo naman. Okay, inuulit ko mga kaigan, pag nag-swipe up ka, makikita mo dito lahat ng apps niya sa main menu. Pero naka-grid view siya, kaya hindi ko malaman yung mga pangalan ng apps. Okay, palitan natin dito sa settings. Tapos, dito sa layout. Yan, gawin natin list view. Okay, balik tayo. Ayun! Dito na yung mga name ng app. Okay, dito sa stats, yan, makikita natin yung calories dito. Saka yung steps, yan, calories, steps, saka yung moving, tapos yung workout. Yan, napakarami. Outdoor running, walking, freestyle, hiking, outdoor cycling, treadmill, jump rope. Yan, kung bidding ka pa dyan, tap mo lang tong more. Yan, makikita natin other water sports, 17 items. Ibig sabihin, 17 workouts yun nandito. Tapos outdoor activities, training, dance, combat sports, ball sports, winter sports, recreational. Kaya in total, meron tong 150 workout exercise. Tsaka yung maganda dito sa Xiaomi Smart Band 8, meron na tong built-in GPS. Actually, upgraded pa nga na GPS kasi built-in GNSS. So sa mas madaling salita, yung GNSS, mas upgrade yun sa GPS. Usually sa mga smartwatch na nakikita yun pero yung Xiaomi, nilagay nila dito sa Smart Band 8 nila. Kaya kahit hindi mo nadalhin yung phone mo pang magja-jogging ka or magbo-workout, kasi meron na tong built-in GNSS. Kumpleto yung data mo, lahat makikita mo na dito. Kaya napaka-convenient, less hassle. Napaka-kunat din ang battery nito kasi i-charge mo lang to ng 2 hours. Kaya na nito tumagal ng 14 days. No problem din kahit mabasa o malubog sa tubig kasi 5 ATM to or waterproof up to 164 feet. Okay mga kaigang, try natin suotin. Okay, nice. Yung raise to wake niya, gumagana. Bilis. Responsive. Look at that. Pero parang baliktad yung strap ko. Okay, palitan ko parang baliktad Okay, baliktad rin natin. Mali ata yung kanina. Ayun. Ito pala yung tama. Ganito. Nabaliktad ko yung kanina Okay mga kahigang, sinsuot naman na natin itong Smart Band 8 Pro. Punta tayo dito sa heart rate. Try natin. Okay, hintayin lang natin. Ganda ng interface niya So yung heart rate monitor niya mga kahigang, continuous yung reading. Okay, tapos punta naman tayo dito sa blood oxygen naman. Blood oxygen monitor. Okay, no data. Start. Sharp talaga ng animation niya Napaka-vibrant, parang smartphone quality. So yun, pagkatapos mag-measure, magbabibrate siya. So nakalagay dito, 95%. Okay, try naman natin mga kaiga. Pag hindi natin suot, tingnan natin kung mag-measure pa to, Okay, punta tayo dito sa heart rate. Yun, ilapat lang natin dito sa baba. Yan. Ayun, nakalagay dito, tighten band strap and try again. Kaya natin tinesting to kasi mga ibang smartband or smartwatch, nagme-measure kahit ipataw mo lang kung saan-saan. Pero kita nyo naman dito sa Smart Band 8 Pro, di ba? Nire-reject na yung mga test natin. Kaya legit yung mga sensors niya. Okay, check pa natin yung mga apps dito sa menu. Yan nga, yung workout kanina. Tapos to, yung workout history. Tapos yan, yung running exercise. So to Smart Band 8 Pro, meron siyang dedicated running app bukod pa dun sa workout. So pag tinap natin tong running, yan, makita natin, basic, run, walk, advanced run, walk, basic jog, fat burn run, advanced, MIIT run, endurance advanced, interval run. So yung kagandahan dito, meron siyang iba't ibang routine. Yan, makikita nga natin. Yan, for example, tinap natin to basic jog. Yan, meron pang introduction, low, medium, intensity jog. Tapos bibigyan ka ng training plan. Yan, fast walk,
3 minutes, jog, 21 minutes, tapos fast walk, 3 minutes ulit. Tapos yan, pag tinap mo yung start, automatically mag-on na rin yung GNSS niya. So yung nangyayari dito mga kaigang, naging personal trainer mo yung Smartband 8 Pro. So hindi ka na mag-google, pinadali na sa'yo kasi hindi mo naisipin kung ano yung duration nito, ano ba yung tamang timing, ano ba yung tamang method. Kaya lahat ng training plan nandito na. Kaya yung Xiaomi Smartband 8 na yung bahala sa atin. Tapos dito yung training state, yung training status mo. So, vitality, SpO2, yung blood oxygen monitor, sleep monitor, stress monitor, weather, calendar, alarm, settings, task, breathing exercise, meron na rin. Stopwatch, Bluetooth music control, find phone, world clock, silence phone. Tapos yan, silence phone. Pwede mo na ditong i-mute yung phone mo, no? Okay, tapos camera. Okay, try nga natin to mga kahigang. Camera. Okay, open camera on your phone. Try natin. Kunin natin itong phone natin. Tingnan natin kung gagana. Volume yung lumalabas instead na shutter. Siguro kasi hindi ako naka-Xiaomi phone, kaya ganito yung nangyayari. Eh, no? Kala niya, volume yung kinokontrol ko dito sa phone. Okay, try nga natin itong Google Cam. Pag yung native camera app, di gumagana eh. Okay, try natin. Uy, yun o. Gumagana siya. Yun o, gumagana siya o. Oh. Weird lang, bakit kaya sa Gcam gumagana, pero sa native camera app, hindi. Sana i-update to ng Xiaomi, no? Anyway. Okay, next na tayo. Timer, flashlight, tsaka yung focus. Okay mga kaigang, punta naman tayo dito sa settings niya para makita rin natin yung mga ibang features. Ayan, dito sa display, dito pwede natin palitan yung brightness, yung auto lock, yung mag-off yung screen mo. Tapos, nandito rin yung always on display since naka-AMOLED siya, no? Okay, try nga natin. Pag nag-always on display to, yung ganitong version din niya yung magpapakita. Okay, hintayin natin. Ayun, yun, no? Naging minimal lang yung itsura niya. So, hindi siya gumagalaw, no? Okay, mga kaigan, check naman natin dito sa app, no? Okay, dito sa Mi Fit app, yan, yung health. Makikita mo dito yung stats mo, yung calories, steps, tsaka yung minutes. Tapos, yan, workout, sleep data, heart rate, steps, calories. Dito sa workout, yan. Pwede ka mag-start dito sa app mismo. Dito sa device. Okay, dito sa manage band displays, pwede ka mag-download ng watch face dito or mag-customize ang sarili mong watch face. Yan, kung makikita nyo dito, yung mga watch face na pwede mo i-download, tsaka yung custom, yan, pwede mo ilagay yung pictures mo, friends, pets. Okay, try nga natin pumili ng watch face dito. Pili tayo, mga kahigang. You know, bagay na bagay yung watch face na to dito. Talaga nakikita yung ganda niya kasi AMOLED. Nice! Kita nyo naman, oh. Ganda, oh. Tapos dito sa app notifications yan, pwede mong i-wake yung screen mo pag nakaka-receive ka ng mga notifs. Tapos dito naman sa custom notifications, yan, pwede ka pumili ng app na gusto mong mag-notify dito sa Smartband 8 Pro. Yan, pagdating naman dito sa incoming calls, pwede ka magkaroon ng quick response or quick message pag hindi mo nasagot yung mga calls nila. Tapos dito yung background permission. Make sure naka-on yan kasi pag hindi nyo in-on yan, magkakaproblema kayo sa mga notifications. Tapos dito sa heart rate yan, pwedeng continuous monitoring, may alert sa high heart rate, tsaka low heart rate. Tapos yung widgets, isa sa favorite feature ko nitong Smartband 8 Pro kasi pwede mong i-customize. So yun yung mga widgets mo, no? Tsaka yun yung mga arrangement niya sa Smartband 8 Pro. So pwede mong palitan yan. Tapos pwede mo silang i-customize, no? Okay, tap natin. Okay, for example, ito, yung heart rate, pwede mong palitan ng stats. Ayun, napalitan na siya, oh. Tapos itong blood oxygen, palitan natin ng calories. Yun, nako-customize mo. Itong sleep, palitan natin ng step. Tapos save. Ayun, check natin dito sa Smartband 8 Pro. Tingnan natin kung nabago. Ayun, yun, oh, di ba? Tapos dito sa sort apps, yan. Ito yung makikita natin sa main menu. Pwede mong palitan yung arrangement, pwede mong bawasan. Ikaw bahala kung ano yung gusto mo, no? Tapos yan, yung vibration. Pwede ka rin mag-customize dito ng sarili mong vibration. Yan, tap natin. Okay, for example, dito sa incoming calls, gusto natin yung vibration. 3 beses. Okay, try natin. Pak, pak, pak. Okay, stop. Okay, play natin. Ayun, nag-vibrate ng 3 beses, no? Meron na tayong custom vibration. Tapos, yan, find device, security, pwede ka mag-set ng password, update, help center, about device. Okay, yun lang. Tapos dito naman sa profile, yan, third-party data.
Yan yung kagandahan dito, pwede mo i-connect sa Zep Live, Strava, Google Fit, tsaka Sunto. So yun lang mga kaigang, kita nyo naman yung app niya, no? Napakadaling gamitin, tsaka highly customizable. Talagang napakasulit itong Xiaomi Smart Band 8 Pro. Kasi may mga bonus smartphone features na rin, katulad ng built-in GPS, 60Hz AMOLED screen, customizable widgets, waterproof up to 164 feet, at 14 days na battery. Kaya perfect na perfect sa mga fitness enthusiasts na gusto na smartwatch experience sa Smart Band. Make sure check nyo yung pin comment sa baba para magamit nyo na rin itong Smart Band 8 Pro sa mga workout nyo. Kaya kayo mga kaigang, anong masasabi nyo dito sa Xiaomi Smart Band 8 Pro? Comment down below.